Ilog Pasig, gagawing Boracay ni Mayor Vico Soto. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod dito sa bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung gusto nyo ng ganitong uri ng content at kung bago lang po kayo sa aking channel ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming salamat din po sa mga solid viewers po natin na patuloy na tumatangkilik, patuloy na sumusubaybay na mga uploaded video natin. Shoutout po natin mga kaparokya ang lahat ng ating subscribers and of course yung mga OFW na patuloy na nanonood or hindi po nagsasawang panoorin ang ating mga uploaded video. Again, maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, meron na naman po tayong nakitang another negative. Again, negative post from Duterte supporters patungkol or against po kay Mayor Vico Soto. So talagang patindi na po talaga ng patindi ang black propaganda or smear campaign na ginagawa ng mga ito, mga issue na wala naman pong kakwenta-kwentang ibinabato sa butihing mayor. Ewan ko ba mga kaparokya kung bakit pilit nilang sinasama sa narrative nila si Mayor Vico Soto. Siguro gusto din nilang maging relevant kasi sobrang sikat ni Mayor Vico lalo na sa mga Gen Z. Sisiraan at ibibuild up ang sinusuportahan nilang politiko. Hindi naman nila ginagawa yan mga kaparokya until such time na naglabas po ng survey ang Tangere na kung saan dumikit ang butihing mayor sa sinusuporta nilang politiko na si Sara Duterte. I think dyan nag-ugat ang lahat. Parang naging balakid sa mga ito ang sinagawang survey or yung lumabas na survey. Idinikit din nila sa issue nila yung pagpunta or yung pag-attend ni Mayor Vico Soto sa hearing ng Infracom na kung saan nagbigay ng statement ang butihing mayor against sa mag-asawang Diskaya. So naging big deal sa mga ito ang ginawa ni Mayor Vico Soto na kung saan ayon sa mga ito ay focus lang daw si Mayor Vico sa mga Diskaya, which is nasagot na po natin yung ating opinion. Nagbigay na po tayo ng opinion natin patungkol nga po sa mga pasaring ng mga ito. Anyway mga parokya, na unang nagbigay ng pahayag against kay Mayor Vico Soto ay yung mga kilalang solid DDS or yung mga solid supporters na sinasas at Joey na talagang grabe ang paninirang pinagsasabi ng mga ito kay Mayor Vico. Even si Banat Bay na wala naman pong kakwenta-kwenta ang sinabi patungkol sa butihing mayor. Yung mga trolls account na nagko-comment para siraan ang pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa. Kaya sa mga makakabasa ng negative comment against Mayor Vico Soto, check nyo po muna yung account kasi baka trolls lang yun. Huwag nyo na lang pong patulan. Paano ba ma-identify na fake accounts or trolls ang mga ito kapag onti lang yung subscribers at kung bagong gawa lang ito? And of course, kapag nakalock po mga kaparokya yung account, obvious na trolls ang mga ito. Anyways, ayon sa isang another certified DDS supporters na si Paulo Lino Canillo Te na may 408,000 followers sa Facebook. Sabi nito, Vico, tsaka muna ako artihan kapag Boracay na ang Pasig. Grabe mga kaparokya, yan talaga ang mga DDS. Walang kakwenta-kwenta, walang kalaman-laman, pati ang Pasig River ay dinadamay sa mga kalokohan ng mga ito. Wala na po talaga silang maibato kay Mayor Vico Soto, kaya kung ano-ano na lang po ang binabato sa butihing mayor. Napaghahalataan na threaten talaga sa kanila si Mayor Vico. Natatakot sila para sa sinusuportahan nilang si Sara Duterte or VP Sara Duterte. Kahit sinong presidente mga kaparokya,
di magagawa ang sinabi nito. Ang Boracay mga parokya ay dagat, hindi po yun ilog. Kaya napaka-irrelevant ng issue nito. At ang Pasig River mga kaparokya ay nagmumula po yan sa probinsya ng Rizal hanggang sa Maynila. Masyadong obvious mga kaparokya na gusto lang talagang siraan ng mga ito ang butihing mayor. At again, kung ano-ano na lang po ang pinupukol na mga issue, talagang masasabi natin inggit na inggit sa achievement at credentials na meron ang butihing mayor. Kaya todo paninira lang ang ginagawa ng mga ito. Magkano kaya ang bayaran? Kasi attack mode ang mga DDS or ang mga ito sa Pasig Mayor. Wala namang ginawa sa sinusuportahan nilang politiko si Mayor Vico o masyadong big deal lang sa mga ito yung lumabas na survey. Or wait mga kaparokya, ipakita po muna natin ulit yung survey na isinagawa ng Tanghire. So yan po mga parokya, tadan! 2% lang po ang pagitan at mukhang tataas pa po ang ratings ni Mayor Vico Sotto in the coming days. At siya naman pong baba ng ratings ni Sara Duterte. Kabahan na nga dapat talaga sila dahil magtutulong-tulong kaming mga nagmamahal kay Mayor Vico Sotto para maaprobahan ang proposal ng isang kongresista na pababain ang edad na pwedeng tumakbo sa pagkapangulo ng bansa. Magtulong-tulong tayo mga parokya dahil alam naman po natin sa ngayon ay hindi pa po pwedeng tumakbo si Mayor Vico Sotto because of his age. Masyado pa po siyang underage sa age requirement ng para sa pagkapangulo. So, tayo na nagmamahal, sumusuporta kay Mayor Vico Sotto ang magtutulong-tulong para maamyendahan ang proposal ng isang kongresista na si Paulo Ortega na pababain ang age requirement ng Pangulo, pangangalawang Pangulo at Senador. Kasi tulad ng iba, I want change, I want new face at may napatunayan na. Kaya sa lahat ng viewers ko, please maging mapagmatsyag po tayo sa bawat nababasa nating post against Mayor Vico Sotto. Kung alam nyong trolls, wag nyo na lang pong patulan at mas maging mapag-isip tayo or lawakin pa natin ang isip natin. Wag tayong tumulad sa mga supporters ng Duterte na kung ano-ano na lang pong issue ang gagawin, masira lamang ang butihing mayor. Pansin ko, yan na talaga ang agenda ng mga ito, ang siraan, ang tirahin si Mayor Vico Sotto kahit wala naman pong ginawang masama sa kanila ang nasabing alkalde na nilunsod po ng Pasig. Wala namang ginawang masama sa kanila si Mayor Vico Sotto. Bakit nila ginaganyan? Bakit nila pilit nilang ginagawan ng issue? Kaya sa lahat po ng nagmamahal at sumusuporta kay Mayor Vico Sotto at sa lahat po na magko-comment dito sa video na ito, please pakilagay po ang hashtag Protect Mayor Vico Sotto dahil magpapatunay po yun na talagang sinusuporta natin ang butihing mayor. At sa mga nagpapakalat ng mga kasinungalingan against Mayor Vico Sotto, mamatay po kayo sa inggit. Alam kong inggit na inggit at sobrang big deal sa inyo ang magandang credentials na meron ang butihing mayor. Talagang nagtatrabaho. Unlike ng sinusuportahan ninyo na kung saan-saan na lang po nagpupunta para makaiwas sa issue dito sa ating bansa. Kaya sobrang nakakatawa na lang po yung mga mabababaw nilang issue para kay Mayor Vico Sotto. Talagang wala pong kalaman-laman ang mga pinagsasabi nito. Talagang pinapakita lang po talaga nila na makikitid ang mga isip ng mga ito. At pinapakita lang din nila na ganyan ang mga supporters ng mga Duterte. Pag gumawa ka ng kabutihan, ay talagang magiging against sila. Ganyan yung mga supporters ng dating Pangulo or ng mga Duterte. Pag gumawa ka ng maganda, i-question nila. Walang maganda para sa kanila. Ang importante ay yung sinusuportahan nilang politiko.
Which is kung tutusin naman mga parokya ay napaka-irrelevant ng mga issues ng mga ito. At naniniwala talaga ako mga kaparokya, nag-ugat ang mga ito dahil sa survey na lumabas kamakailan. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya, mag-iingat po tayo palagi. Please pag magko-comment po kayo sa video na ito, ilagay nyo po yung hashtag Protect Mayor Vico Soto. So again, hanggang dito na lang po tayo. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.